Kamusta ka, Alex? Anong nangyari tayo? Ba't nagkaganyan yung tsura niya? Karma ko siguro dahil sa ginawa kong pagtalikod sa inyo. Nagkita na ba kayo ni nanay? Wala siya sa bahay eh. Nasa kasino daw. Kahit naman magkita ko, baka iwasan lang ako. Galit pa rin sa akin yung nanay. Hindi nyo rin siya masisisi. O sa dami ng iniwan yung sama ng loob. Ay, pati pagkakasino, tinuro nyo kay nanay. Kina kuya, kina ate. Akala ko hindi na kayong papakiti. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Kung bawian man ako ng buhay, sana man lang mapatawad niyo ako lahat. Ay, Naya. Anak, ganito lang ba tayo palagi? Pupunta ako rito, oh. Bibigyan mo ako ng pera. Pero hindi mo man lang ako anyayahang pumasok doon sa bahay ninyo. Nay, bahay kasi ito ng biyanan ko eh. Nahihiya lang po talaga ako. Sa susunod, mapupuntahin ko na kayo dito kasama sila Kuya Aloy. Tsaka, Nay, kami ni Dana, magkakaroon kami sariling bahay. Doon, kahit araw-araw kayong makitulog. Nay, pangako. Tanggapin nyo na yan, Nay. Maglibang kayo. Pera nyo yan, Nay. Salamat, anak. Pasensya ka na. Salamat talaga, anak. Sige, Nay. Saan dyan pumasok yung nag-panic attacks ka daw? Nagkaroon ka daw ng panic attacks? At Tita Mel, nung mahirap kami sabay-sabay ng pamilya ko, hindi ko nararamdaman yung guilt kasi sabay-sabay kayong mahirap eh. Lahat kami doon eh. Ang himbing ng tulog ko, nung 2003 may asawa na ako. Remember, may asawa na ako noong 1997. Nakatira ako sa magandang bahay, may aircon. Ang ganda ng tulugan namin ng asawa ko, aircon, sarap ng pagkain. Tapos pagka pupunta sa akin yung mga pamilya ko, nanay ko, kapatid ko, nag-ano pala yun sa ano ko, sa utak ko. May konsensya ako na nakakatulog ako pero yung mga pamilya ko somewhere naghihirap. Yun ang nagkaroon sa akin ng clinical depression. Siguro dinala ko yun tapos imbis na umuwi ako sa bahay, pumunta ako sa casino. At dahil nga sa halos ilang gabi nang hindi nakakatulog si Alex, damang-dama niyang bumibigay na ang kanyang kalusugan dahil sa magkahalong clinical depression niya at hindi mapigilang pagsusugal.